pagbabayad ng utang ang top priority ng Canadians ngayong taon ayon sa pinakabagong poll ng CIBC. Ito rin ang narinig natin mula sa komunidad ng tanungin para sa kanilang New Year's wishes. Ngayong araw makakasama po natin si Eric Sena, isang mortgage professional at financial coach mula British Columbia. Magandang araw, Eric, at welcome sa Omni News. Magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga kababayan, and Happy New Year po sa inyo lahat. Eric, posible ba o achievable ba ang Debt-Free 2025? Ano ba yung mga realistic steps, yung mga pwedeng gawin para makapagbayad ng utang o at least mapababa man lang yung utang? Oo naman, dito sa Canada, naging typical ang normal na parte ng buhay ng ating mga kababayan na nagkakaroon ng utang, lalong-lalo na nakatatapos lang ng holidays. Ang mungkahi ko dito, ang aking parating advice is total change of behavior after the holidays. Ating pong checkin ang ating pong ginastos nung nakarang holidays at ating pong checkin kung ano po ang maititipid natin moving forward for 2025. Kabilang sa mga pangunahing dahilan o rason kung bakit lumalaki ang utang ng isang tao ay dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin, daily expenses, at saka po yung tinatawag na financial emergencies. So ano po yung effective way o epektibong paraan para magkaroon po tayo ng budget na nakalaan sa daily expenses, sa emergencies? Dapat po ba hiwalay? Ang nangyari kasi sa ating mga gastusin, nagtaas lahat ng presyo ng bilihin dito sa Canada at hindi po natin binago ang mga ways ng paggastos sa ating mga pera. So ang nangyari, tumaas ang presyo ng mga bilihin, ang ating kinikita ay na pa rin sa level na ito. So, ang nangyari, yung puwang na yon ay kinuha puro natin sa pagkakautang. Maglaan po tayo ng pera doon po sa ating mga emergency funds. Maglaan po tayo ng pera doon po sa ating mga grocery, sa daily expenses natin. Ito po ang tamang pag-budget. Ipunin po natin, alamin po natin kung magkakano po ang ating kinikita neto kada buwan at itotal po natin lahat ng ating kailangan pagkagastusan kada buwan at ibawas po natin yung sa ating mga income at doon po malalaman natin kung magkakano po ang natitira kada buwan. Dapat po sa ating mga budget, meron po tayong natitira kada buwan. Kung wala po tayong natitirang pera kada buwan, after natin mag-calculate ng budget, ito po ay nangangahulugan na dapat po tayong magtipid. Bumaba na ng konti ang interest rate na nag-umpisa last month. Makikita po natin to ang presyo ng mga bilihin po ay slowly mag-stabilize. Hindi po to nangangahulugan na itataas po natin ang ating gastusin. Bilang financial coach po, ano po yung mga obserbasyon nyo, yung mga napapansin ninyo sa ating mga kababayan na mga mali nilang ginagawa kaya lumalaki palalo ang kanilang mga utang? Marami ko naobserbahan ng mga kulturang Pilipino na kailangang mabago dito sa Canada. Ang unang-una ay sumasabay po tayo, lalong-lalo na po yung mga bagong dating. Sumasabay po tayo doon sa mga matatagal na dito sa Canada at hindi po natin makaya at malebelan ang kanilang paggagastos. So, just make sure na ang level ng ating paggagastos dito sa Canada ay naayon doon lang lamang po sa ating mga kinikita. Number two, iwasan po natin ang so much fun. Yes, it's nice to be fun, it's nice to have fun, it's nice to go out, but things easily adds up dito sa Canada. Pag tayo po ay lumalabas o kada linggo, parati po tayo nakikisama, which is typical na nakikita ko sa mga bagong dating kasi po sila po ay nalulungkot, kailangan po nila mag-network. Pero po ang nangyayari is nagiging out of control po ito at nagiging mas magastos po ang settlement nila dito sa Canada. Dito sa Canada, uso rin kasi yung mga buy now, pay later. 'Di ba? So talagang natutukso ang marami sa atin na ay kaya kong bilhin yan kasi pag binayaran ko naman yan every 2 weeks ganito lang. Ano po ang masasabi nyo tungkol sa ganitong klase o yung mga buy now, pay later? Isa yan sa mga weaknesses ng mga Pilipino. Pag nakakakita tayo ng mga no payments for 2 years, sinusunggaban na po natin yung mga material na bagay na yon. Kundi material o mga bakasyon. May nakikita na rin po ako mga offer ng mga bakasyon na fly now and pay later. Balit, tayo po ay mag-iingat kasi pag tayo po ay pumasok sa ganong klaseng responsibilidad sa utang,
wala po tayong interest for 1 to 2 years. Pero pag hindi po natin ito nabayaran after the due date, ang interest po nito ay pumapalo ng about 30 to 40%. May huling mensahe pa po ba kayo para sa Filipino community para po matupad nila ang kanilang New Year's wish na mas mababa o at least mabayaran na ang kanilang mga utang? Aking naintindihan na ang kabuhayan dito sa Canada ay hindi madali. Aking naintindihan na ang settlement dito sa Canada ay kailangan ng maraming disiplina. Huwag po kayong bibitaw. Make sure na meron po kayong nararapat na budget sa inyong pamilya. Make sure na ang inyong kinikita ay sapat doon sa inyong mga ginagastos at inyo po itong namomonitor. Alright, maraming salamat po Eric Sena, isang mortgage professional at financial coach mula British Columbia.